Language is a combination of sounds. Ito ay nagpapakita ng isang simpleng pagsusuri sa kalikasan ng wika. Upang maipaliwanag ito, nararapat unawain natin ang mga sumusunod na bahagi ng pangungusap. Language, wika. Ito ay tumutukoy sa isang sistema ng komunikasyon na ginagamit ng tao upang maipahayag ang kanilang mga kaisipan, damdamin, at ideya. Ang wika ay isang makapangyarihang instrumento ng pagpapahayag at pangunawa sa pagitan ng mga tao. Combination, pagsasama-sama. Ang pagsasama-sama ay nagpapahiwatig na ang wika ay binubuo ng mga bahagi o elemento. Sa konteksto ng wika, ang mga elemento na ito ay ang mga tunog o sounds na ginagamit upang bumuo ng mga salita at pangungusap. Sounds, tunog. Ang mga tunog na ito ay ang mga bokabularyo ng wika. Ang bawat wika ay may sariling sistema ng tunog na nagiging daan upang maipahayag ang kahulugan. Ang mga tunog na ito ay nagmumula sa mga pagkilos ng mga bahagi ng bibig at lalamunan, tulad ng paglabas ng hangin at pag-aalsa ng dila, upang makabuo ng iba't ibang mga tunog. Sa kabuuan, ito ay nagpapakita na ang wika ay isang sistema ng komunikasyon na binubuo ng mga tunog o sounds. Ito ang pangunahing sangkap ng wika na ginagamit ng tao upang magkaroon ng pakikipag-ugnayan at pag-unawa sa kapwa. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na ang wika ay higit sa pagiging isang simpleng combination of sounds. Ito rin ay may mga komplikadong aspeto tulad ng gramatika, kultura, at konteksto na nagbibigay buhay at kahulugan sa mga tunog na ito. Words have meanings. Ang mga salita ay mga pangunahing unit ng wika na may kahulugan. Ito ay binubuo ng mga titik o tunog na nagkakaroon ng representasyon o simbolismo sa isipan ng tao. Bawat wika ay may sariling kombinasyon at koleksyon ng mga salita na ginagamit upang magpahayag ng mga kaisipan at mensahe. Ang mga salita ay mayroong katuturan o kahulugan. Ito ay nagiging mahalaga sa proseso ng pagtukoy at pag-unawa sa mga ideya at konsepto na nais nating iparating gamit ang wika. Sa pamamagitan ng paggamit ng tamang mga salita, maaari nating maipahayag ang ating mga intensyon at panoorin. Ang kahulugan ng mga salita ay tumutukoy sa konsepto o ideya na naugma sa isang tiyak na salita. Ito ay ang kalakip na pahiwatig o mensahe na dala ng isang salita. Ang bawat salita ay mayroong sariling kahulugan, at ito ay maaaring maging konkretong bagay, abstrakto, o konseptual na ideya. Words have meanings ay nagsasaad na ang mga salita ay hindi lamang mga simbolo o tunog, mayroon silang likas na kahulugan o konsepto na naugma sa kanila. Ang kapasidad ng wika na magbigay kahulugan ay nagpapahintulot sa mga tao na mag-ambag sa proseso ng komunikasyon, pagpapahayag ng mga ideya, at pag-unawa sa mga mensahe mula sa iba't ibang individual. Ito ang pundasyon ng epektibong pakikipagtalastasan at pagpapahayag ng kultura, kaalaman, at karanasan. Language follows a grammatical structure. Ang pagkakaroon ng gramatikang istruktura sa wika ay nangangahulugan na ito ay sinusunod o sumusunod sa mga tuntunin at patakaran. Ito ay hindi basta-basta na pagkakabuo ng mga salita o tunog, kundi may kaayusan at organisasyon na sinusundan. Ang gramatika ay isang sistema ng mga patakaran at tuntunin na sinusunod upang buuin ang mga tama at makabuluhang mga pangungusap sa wika. Ito ay kinabibilangan ng mga aspeto tulad ng bantas, pagkakasunod-sunod ng mga salita, pag-aayos ng mga salita, at iba pa. Ang gramatika ay nagtuturo kung paano magbuo ng wasto at maayos na mga pangungusap. Kapag sinasabi nating language follows a grammatical structure, ito ay nangangahulugang ang wika ay hindi random na pagkakasunod-sunod ng mga salita o tunog. Ito ay may tuntunin at sistema, at ito ang nagbibigay kahulugan at kaayusan sa mga komunikasyon ng mga tao. Ang grammatical structure ay nagbibigay daan upang maunawaan ang mga pangungusap, kahit na may iba't ibang wika, at ito rin ang nagpapahintulot sa mga tao na magpahayag ng kanilang mga kaisipan at mensahe ng malinaw at wasto. Sa madaling salita, ang gramatika ay isang mahalagang bahagi ng wika na nagbibigay kaayusan at kahulugan sa mga salita at pangungusap, at ito ang nagpapahintulot sa atin na magkaroon ng epektibong komunikasyon. Language is an oral and oral system.
Oral. Ito ay naugma sa pandinig o sense of hearing. Sa konteksto ng wika, ang oral aspect ay nangangahulugang ang wika ay maaaring matutunan o maipahayag sa pamamagitan ng pakikinig sa mga tunog na ginagamit sa wika. Ang mga tunog na ito ay nagiging mga salita at bahagi ng pangungusap na nagdadala ng kahulugan. Oral. Ang aspetong ito ng wika ay naugma sa paggamit ng bibig at pagsasalita. Ito ay ang proseso ng pagbuo at pagpapahayag ng mga tunog at salita gamit ang bibig at lalamunan. Ang pasalita o oral na bahagi ng wika ay nagbibigay daan sa tao na makipag-ugnayan at magkaroon ng aktibong komunikasyon sa iba't ibang tao. Kapag sinasabi nating language is an oral and oral system, ito ay nagpapahiwatig na ang wika ay mabubuo, maaaring matutunan, at maipahayag sa pamamagitan ng pandinig, oral at pagsasalita, oral. Ang dalawang aspetong ito ay mahigpit na magkakaugnay. Ang pakikinig ay nagbibigay daan sa isang tao na unawain at maabsorb ang mga tunog at salita sa kanilang wika o sa iba't ibang wika. Ito ay nagiging pundasyon sa pagkatuto ng wika mula sa karanasan sa pakikinig. Ang pagsasalita ay ang pagtugon sa mga natutunan sa pamamagitan ng paggamit ng sariling bibig at pagsasalin ng mga kaisipan sa mga salita. Ito ay nagbibigay buhay sa wika at nagpapahintulot sa tao na mag-ambag sa komunikasyon. Sa kabuuan, ang pahayag na ito ay nagmumungkahi na ang wika ay isang dinamikong proseso ng pagpapahayag at pag-unawa na binubuo ng mga tunog at salita. At ang dalawang aspeto ng pagsasalita ay mahalaga para sa prosesong ito. Ang wika ay hindi lamang isang abstraktong konsepto, ito ay aktwal na karanasan na nililinang at ginagamit ng mga tao sa pang-araw-araw na buhay. Language can die and be extinct. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig na ang wika ay hindi permanente o hindi immune sa pagkawala. Tulad ng anumang aspeto ng kultura, ang mga wika ay maaring mawala kapag hindi na ito ginagamit o hindi na ito na ipapasa sa mga susunod na henerasyon. Ang extinction o pagkawala ng isang wika ay nangyayari kapag walang nakapagpapatuloy na gumagamit nito o nagmamantini nito. Kapag ang huling nagsasalita o nagpapahayag ng wika ay namatay o nagdesisyon na hindi na ito gamitin, nagiging extinct na ito. Ang mga pangunahing dahilan kung bakit ang wika ay maaaring mamatay at maging extinct ay maaaring sumama ang sumusunod. Globalization. Ang paglaganap ng malalaking wika tulad ng Ingles at Espanyol sa buong mundo ay maaaring magresulta sa pagkaantala o pagkawala ng mga wika ng mga maliliit na komunidad. Colonization. Ang mga kolonyal na kapangyarihan ay maaaring ipilit ang kanilang sariling wika sa mga nasakop na teritoryo na maaaring magdulot ng pagkawala ng mga katutubong wika. Urbanization. Sa mga urban, ang mga wika ng mga katutubong tao ay maaring mawala sa paglipas ng panahon habang ang mga tao ay nag-a-adapt ng pangunahing wika ng mga lungsod. Globalization ng media. Ang pag-unlad ng teknolohiya at media ay maaaring magdala ng mas mataas na antas ng exposure sa mga pangunahing wika na maaaring magresulta sa pagkawala ng interes sa pagsasalita ng wika ng komunidad. Sa pangkalahatan, ang pagkawala ng mga wika ay may malalim na implikasyon sa kultura at identidad ng mga komunidad. Ang mga wika ay nagdadala ng kaalaman, tradisyon, at kasaysayan ng isang grupo ng tao, kaya't ang kanilang pagkawala ay maaaring magdulot ng pagkaantala o pagkawala ng mga aspeto ng kanilang kultura. Sa konteksto nito, ang pagpapahalaga at pangangalaga sa mga wika ng mga komunidad ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan at kasaysayan. Language can be diverse. Ang pahayag na ito ay nagpapakita na ang wika ay hindi limitado o mayroong iisang anyo lamang. Ito ay maaaring magbago, mag-iba o magkaroon ng maraming uri base sa konteksto, lokasyon at pangangailangan ng mga taong gumagamit nito. Ang salitang diverse ay nangangahulugang mayroong pagkakaiba. Sa konteksto ng wika, ito ay nagpapahiwatig na mayroong iba't ibang paraan ng paggamit at pagbuo ng wika, at ito ay nagmumula sa mga kultural, etniko, geograpikal, o sosyal na kalagayan ng mga taong gumagamit ng wika. Ang pagkakaiba-iba ng wika ay maaring maipakita sa mga sumusunod na paraan. Variation in vocabulary. Ang mga wika ay maaaring magkaroon ng iba't ibang salita o terminolohiya
para sa parehong konsepto o bagay. Halimbawa, may mga wika na may iba't ibang salita para sa iba't ibang uri ng niv, samantalang iba naman ang mga wika na walang karampatang salita para dito. Grammatical differences. Ang mga wika ay may iba't ibang mga patakaran ng gramatika. May mga wika na gumagamit ng mga gender, iba't ibang pagkakaayos ng mga pangungusap, at iba't ibang paraan ng pagbuo ng mga salita. Dialects. Sa loob ng isang wika, maaaring may mga uri ng dialekto. Ang mga dialekto ay mga lokal na anyo ng wika na may sariling mga bokabularyo, intonasyon, at mga pagkakaiba sa pagbigkas. Cultural and social variation. Ang mga wika ay sumasalamin sa kultura at lipunan ng mga taong gumagamit nito. Ito ay maaring magkaroon ng mga paalala at simbolo na eksklusibo sa isang kultura o lipunan. Sa kabuuan, ang diversity sa wika ay nagpapahayag ng yaman ng kultura at pagiging individual ng mga tao. Ito ay nagbibigay daan sa pagkakaiba-iba ng mga karanasan at perspektiba, at nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga tao mula sa iba't ibang mga background. Mahalaga ang pagpapahalaga sa wika bilang bahagi ng ating identidad at kultura, at ang pag-unawa sa pagiging magkakaiba ng mga wika ay nagpapabukas ng pintuan sa mas malalim na pangunawa sa mundo.